Hello mga kapatid. Alam mo ako'y naghihintay rito sa may tapat ng 7-Eleven at may naalala ako. Chinichika ko lang. Kasi baka yung mga lessons anak ko paglaki niya. Meron kasi kami naging conversation nung isang parang mentor ko siya. Tapos sabi ko sa kanya, ano ba yung ginagawa mo? Alam mo namang ilang beses ka nang niloko niyan, matalino ka, tuso ka kung gugustuhin mo. At saka, tayo na pag sino mang bumalahura sa'yo, kaya mo yung sarili mo, whether physical, whether gamitan mo ng puwersa, whether kasuhan mo. Kaya mo naman eh, bakit hinahayaan mo? May stress yung sarili mo sa kakaintindi dyan. Ang liit na bagay, sabi ko sa kanya. Sabi niya sa akin, bakit ikaw din naman ah? O bakit? Di ba nagkaroon ka na ng problema dati sa mga nagre-renta sa'yo? Sa mga lukulok, bago bahay. Tapos, sabi mo sa akin dati, sabi niya, yung mga yung mga maayos yung itsura, kadalasan, yun yung hindi nabibigay ng sakit ng ulo sa akin. Pero hanggang ngayon, ayaw mo pa rin tumingin sa itsura. Parang ang katwiran ko kung nagbayad naman, ah, para may masilungan sila, kung sumusunod naman sila sa agreement o sa mga usapan. Bakit naman hindi? Pero pwedeng magbigay pa rin sa'yo ng sakit ng ulo. Kahit na ang totoo, pwede ka namang mamili. So napaisip ako na ako bilang isang taong nagmamalasakit sa kanya, naiinis ako na, tangina, kaya mo namang pwersahin yung pumerwisyo sa'yo. O kasuhan mo, o kahit anong remedyo kaya mong gawin eh. Bakit pinakikiusapan mo pa yung mga putang inang yan? May ganun akong pakiramdam para sa kanya kasi kilala ko siyang mabuti siyang tao eh. And kung minsan ayoko siya magalit kasi hindi ako nag-aalala para sa kanya, nag-aalala ako para doon sa pag yun ang nag-aalit sa'yo. kahit na pakiramdam mo gangster ka o gago ka o killer ka, ako yung mag-aalala sa'yo. Pero pinipili niya maging mabait. Sa kanya kahit nakaka-stress, maliit na bagay pa rin yun. And somehow, na-adapt ko pa rin pala yun. Na somehow, kahit na marami na akong lessons na natutunan, nagkakamali pa rin ako just because umaasa ako na sa pagkakataong ito, bigyan ko nga ng pagkakataon to. Because siguro we both know the value of giving chances and trust. Yung kapag kung anong minsan mababago mo yung taong gago kapag binigyan mo siya ng tiwala. Madalas hindi. Madalas hindi. Pagka talagang bobo tsaka gago talaga. Pero may mga taong nalulugod silang pinagkatiwalaan sila at ginagawa nila lahat ng magagawa nila para hindi masira yung tiwalang yun. Si Tata Elmer was given a chance. Kaya siya siguro naging mayaman. He was given a chance. I was not given that kind of chance na nakuha niya. But if I'm going to reflect back sa buhay ko, I was given so many chances. Mga maliliit na bagay compared sa kanya. Siya kasi binigyan siya ng chance. Naging leader siya ng triad eh. Hindi, charot. Hindi siya kasi he was given a chance to be wealthy. Ako, I was given a chance naman to earn. Kahit maliliit lang compared kay Tata Elmer. I was given the chance na magkaroon ng pambili ng gatas ng anak ko. I was given the chance to finish my studies. I was given the chance to take yung mga examinations o kung ano-ano mga bagay na hindi ko naman deserve i-take o hindi ko naman I was given so many chances din naman. Bagamat maliit, I was given chances din naman ng buhay. Kasi kung i-compare ko sa mga nagawa ko sa buhay, I could have been dead or in prison. But the Lord has given me many chances. So yung value siguro kahit papaano, alam namin pareho yung value ng pagbibigay ng tiwala. That's why, bagamat deep inside, hindi kami nagtitiwala ng lubos sa kahit na kaninong tao. In a way, binibigyan namin siya ng tiwala to do the right thing. Bagamat minsan, na-force na namin pareho, alam na namin, gago to, bro. Sakit lang sa ulo to, o problema lang to. Pero,
gusto mo pa ring pagkatiwalaan na gagawin niya yung tama. Kasi gusto mo na kung ano man yung masama sa kanya, mabago niya. Gusto mong magkaroon siya ng self-esteem. Gusto mong maramdaman niya na tinatrato siya ng parehas. The same way na tinrato ko yung professional, kung ano mang taong and a certain guy, ano man yung itsura niya, na tao akong kinausap na hopefully tao rin yung gawa. So, kaya gusto kong sana marinig ng anak ko to. And sana yung mga taong kagaya natin na may nagbibigay ng tiwala sa atin, binibigyan tayo ng pagkakataon. Whether binigyan ka ng pagkakataong makapasok sa trabaho, binigyan ka ng pagkakataong tumira sa kanya o magtrabaho sa kanya o inampun ka o kinupkup ka o anong mga opportunity na binigay sa'yo just because gusto niya magtiwala. Pwede namang hindi ikaw eh. Pwede namang hindi ikaw ang magrenta sa kanya. Pwede namang hindi ikaw ang pagsilbihan niya. Pwede namang hindi ikaw ang kunin doon sa trabaho. Pwede hindi naman ikaw ang pagkatiwalaan. Pero the fact na binigay sa'yo yun, the fact pinagkatiwalaan ka, sa kahit na anong circumstansya, make good. You do your best. You do your best. Huwag kang perwisyo. You do your best. And you respect the will o yung kalooban kung sino mang nagtiwala sa'yo. Kung hanggang kailan ka lang niya gustong naroon, respetuhin mo. Kung hanggang kailan ka lang magkakatiwalaan, respetuhin mo. Dapat may ganong element of honor. Hindi yung entitled ka na, oh, dyan na. Okay lang naman na ako yung nagre-renta dyan, nagbabayad naman ako. Marami namang iba nagbabayad na mas matino kaysa sa'yo. Ayusin niya pa yun. Pinagtatrabahuan ko naman tong pinaghihirapan ko naman to. Marami namang pwedeng ibang magtrabaho sa kanya at paghirapan din yun. Baka mas maayos pa sa'yo. Diba? Ibig sabihin, kailangan nating alisin yung mentality ng pagiging entitled o yung lagi mong iisipin yung paano ka mangangatwiran na hindi, you serve at the pleasure of kung sino man nagtiwala sa'yo. And wag mong kainin yung braso pagka nilahad yung palad. Wag mong kagatin yung braso. God bless.